Pag nabanggit sa executive session, wala na talagang chance na maisa publiko ito, o baka naman may mga impormasyon doon na hindi naman masyadong concern sa security, pwedeng mailahad. Well, to be fair, no, although yun nga, tama naman kayo, one bitin, at syempre hindi mawawala sa isip ng taong bayan na may tinatago sila kasi bakit kayo mag-executive session? Nung ni-report yung drug bust, lantara na sa media, mismo presidente na nag-conduct ng media briefing. So, ngayon, kung kailan ina-analyze siya at kini-question, nagtatago. So, although, ang sinabi naman ni Senator Bato, to be fair, ay dahil tumutuloy pa rin daw yung ibang mga follow-up operations, kung kaya't kailangan at ayaw nilang maibunyag o mailantad yung mga operational details na sensitibo, mag-executive session sila. Ito yung problema Doon mismo nga doon sa araw na yun, meron ng pagpipigil ng baka may maisiwalat ng mga operational details, baka may ganyan. So, report sila ng report pero bawal magtanong about this or that. So, sana, bakit ang failing nila dito is nag-report sila kagad ng ganon, ganadong-ganado silang ilabas ito, gusto nila talaga i-report ito sa lahat ng media na available, pero ayaw nilang sumagot sa mga detalye. So, kung sa akin ito, masyadong atribida, masyadong adelantado. Ang aga ninyong naglabas ng balita, meron pa pala kayong follow-up operations na sensitibo. Ngayon, iisipin ng mga tao, nilalaro nyo kami. Gusto ninyo, alam namin tungkol sa napakalaking drug bust, pero ayaw ninyo na magtanong kami. Ayaw ninyong marinig o makita yung mga obserbasyon namin. Ayaw ninyong malaman na the emperor has no clothes. May mga butas talaga, may mga problema, may mga issues dito. At syempre, alam mo naman ang mga netizens, minsan wala kaming magawa, kundi ulit-ulitin mga briefing na ito. Tingnan kung teka, ano ba yung problema dito? So, yung mga failings in logic, mga inconsistent facts, kung gusto namin, di ba? Sige, upuan natin every statement that you have made. Sigurado may mahahanap kami mga mali dyan. Kumbaga, attorney, parang baliktad yung nangyari. Dapat ngayon na sila, nung una, tahimik muna sila habang inaayos nila yung lahat ng details. Masyado silang nagpadala sa bugso ng kanilang damdamin para bumango agad. At kumbaga maibigay agad sa Mr. President, baka makakabawi na tayo, ganito, ganyan. Tapos after nun, lahat ng mga sinabi ng presidente parang parang kalaunan tumamlay yung laman. What the heck? Ayan. Kasi nga, tama kayo, parang feeling ko ganado sila kasi eto makabawi-bawi man lang tayo sa image natin. At tatandaan po natin, yung last survey, nasa na po ang ating Pangulo, nasa 55% trust and approval rating. More or less, di ba, across the different surveys. Hindi na natin i-count yung mga nagda 90+% yung mga kaduda-duda na ganyan. Pero dun sa mga consistent, makikita nasa below nasa below 60% na. Number one pa rin of course ang ating Vice Presidente, pero nakakabahala kung ako ay bahagi pa rin ng Marcos administration at 55% medyo magpapanik ako ng konti. Pero kung titignan ninyo, parang alam niyo parang tone deaf kailangan nila ng isang bugso na media operation na ma-erase sa isip ng mga tao na meron silang failings. So, ganito ngayon, drug bust. Bakit drug bust? Well, ang mga concerns ng taong bayan base dun sa mga lumabas na survey ay number one, presyo ng mga bilihin. Pangalawa, trabaho, healthcare, pagkatapos kriminalidad. At nararamdaman ng taong bayan na ito na nga, laganap na naman ng droga. So palalabasin nila yung ganito para nagmumukhang may ginagawa sila. Ito kasi ang pinakasimple, pinakamadaling magawa na media operation. Kasi yung kung magpapababa ka ng presyo kahit man lang ng pagkain, hindi po ganun kadali.
So, imbis na merong actual na trabaho, mga polisiya na gagawin, trabahuhin yung logistics and supply system ng ating pagkain kasi a lot of our prices are food-driven. Ibig sabihin, tumaas ang presyo ng pagkain, lahat na magkasunod noon ay tumataas din. Nag-heads up na nga kamakailan ang Department of Finance at tumataas na naman daw po ang ating inflation. Pero attorney, tingin ko hindi yan kailangan. Ang kailangan natin, trainee para dun sa weapons of mass destruction training. Yun yung nauna Kaysa training doon sa paano mapalago yung tingin ko yung mga nasabi mo, mas mahalaga pa rin yung weapons of mass destruction. Meron nang inimbita sa Estados Unidos sa attorney. Ang Iraq lang, Parang hindi tugma. Yun ba yung solusyon sa inflation? Yung panlaban sa weapons para malaman natin paano i-handle yung weapons of mass destruction. Parang kabalintunaan na attorney. Kaya sabi nila na kaya siguro mas naniniwala na ang taong bayan na baka gumagamit ng droga. Kasi nga dito sa pag-prioritize ng ang pangangailangan. Yun yung mga lumalabas. Every time na merong tingin ng ating mga kababayan, mali. Nadudugtong agad yung bangag na word. Yun agad yung nakikita ko dito sa mga netizen. Every time na mayroon silang nakikita na problema, kasi siguro ganitong pangyayari dahil ganyan yung ating presidente. Yun yung sinasabi ng mga kababayan natin. Alam nyo, dapat rin kasi intindihin natin ng taong bayan. Pag nahihirapan, maglalabas ng frustration. Kaya mali nga po, itatahin natin to dun sa maisog. Hirap ang mga tao. Wala silang nakikitang response dito sa ating administrasyon kundi a badly put together media operation na wala naman silang naloko. So, instead, ang ginagawa nila pa ay nagpipigil ng karapatan natin magsalita, magpahayag, magtulong at magpetisyon para sa redress of grievances. So, nakikita niyo yung lagay ng taong bayan? Pinahirapan niyo na kami. Wala kayong ginagawa para dun sa maibsan yung presyo ng bilihin, lalong-lalo na presyo ng pagkain, mahal ang transportation, ang internet natin parang Christmas lights, patay sindi. Pagkatapos na pipigil, kung kailan frustrated ang taong bayan, pipigilan ninyo. Saan kayo nakakita ng ganong klaseng parang ano ba yung tawag na manipulative? Pahihirapan nyo tapos pipigilan nyo magsalita. So, ito ay this is a very dangerous game that the government is playing. At some point, yung galit ng taong bayan, hindi na nila mapipigilan. Hindi nila madadaan sa media ops, hindi nila madadaan sa ayuda. Kailangan mag-isip-isip naman sila. Alam nyo, ang dali-dali naman pa, ipapalagay ang loob ng ordinaryong mamamayan. Sa Pilipino, na napakahalagang pagkain natin, yung kultura natin, siguro 80% pagkain. Yan lang po. Maisagot yung presyo ng pagkain, so many things will follow. Pero tandaan ninyo kung ano yung lowest point ng Aquino administration, yung time na nagra-riot na yung mga magsasaka dahil wala silang bigas at pilit nilang pinabubuksan ang kaban ng NFA. Yun po is one of the lowest points of the Aquino administration. Wag pagkain. Wag niyong tamaan sa sikmura ang taong bayan. Ang problema, napaka-tone deaf. Buti sana kung isinikreto lahat ng mga surveys at di nila alam kung saan nanggagaling ang dissatisfaction ng taong bayan. Tapos ganito pa rin. Di ba? Ang papakita pa nila ay dahas at opresyon. This is about baka ang sisisihin nito, attorney, yung mga Pilipino dahil mahilig sa kanin. Huwag kasi kayo mahilig sa kanin para hindi tayo magka-problema sa bigas. Sabihin nila,